May buntag na igsuon ug welcome sa itong daily devotion. Ano na punta para sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug paghatag pagdasig sa matag usa na nasa paglakaw sa uyon may igsuon sa katuyuan sa tumboy nga Dios sa itong mga kinabuhi. Una ta magsugod may igsuon, let us pray. Lord, we thank you for today. We thank you, Lord, for another opportunity, Lord God, to walk, Lord God, in accordance, Lord God, sa iyong purpose o plan sa mga kinabuhi. This morning, we just ask, Lord God, for your Holy Spirit to take full control, to lead us and guide us, Lord God, to change us, Ginoo. And, Lord God, we pray for your message, Ginoo, na kini you will speak directly to our hearts. And God, we submit, Ginoo, na nasa iyong balang espiritu ni kapuntangan, asking and hoping, Lord God, that you are going to give us understanding, wisdom, a peace of mind, and Lord God, to strengthen, Ginoo, ang tagsatagsa ng Lord God, ng mga espiritu, Ginoo. We thank you, Lord, for everything. We entrust to you, Lord God, our devotion this morning. In Jesus' name, amen and amen. Ang atuang message mo igsoon this morning is found in Romans chapter 8 verse 28. Romans chapter 8 verse 28, it says, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Our message may so on this morning is entitled "Choosing to See God's Goodness." Ang kinabuhi mga igsoon is not always easy. It's never easy mga igsoon, no? There are days mga igsoon that we are filled with disappointments. We are struggling mga igsoon with delays. We are overwhelmed by unexpected mga igsoon ng mga challenges sa itong kinabuhi. And it's natural mga igsoon that instead of focusing on the things that the Lord is wants us to focus mga igsoon, usahay natural yun nato nga response is to really be affected and really change our focus nga na sa mga sitwasyon. But as followers mga igsoon of Christ, no, isip mga followers nga na ni Kristo mga igsoon, ang Diyos nagatawag na nato mga igsoon to see, no, beyond our circumstances. Namutanaw daw kita mga igsoon beyond sa mga circumstansya nato, o magsalig ta mga igsoon nga ang Diyos nagapamuhat sa mga kinabuhi. Amen. Looking at the good side of things does not mean mga igsoon pretending that things or situations or problems do not exist. Pero it's just simply choosing to see mga igsoon God's hand, no? It's just simply choosing to see God's hand, ang iyang purpose, ang iyang faithfulness mga igsoon sa itong kinabuhi, even in difficult seasons or difficult situations. Amen. Tuwa lang yun mga igsoon is number one, to keep focused on God's promise, not just your problems. Amen. Atong focus mga igsoon, magpadayon lang yun ta na mo-focus sa iya ang saan ato lang yung hinumduman. Let us recite His promise, let us recall all His promises, let us be reminded of His promises diya sa iyang pulong mga igsoon. Ay dili lang ang mga problema mga igsoon nga ato ang hatangan sa atong focus. Amen. Again, usahay di na ito malikayan, makalingi yun sa ito ang mga problema sa ito mga sitwasyon o mga sirkumstansya, pero ato ay yung pilion ang pagtutok nga nasa saad sa Diyos sa itong kinabuhi. Amen. Isaiah chapter 41 verse 10, it says, "Fear not, for I am with you. I will strengthen you and help you." Amen. So mga igsoon, our circumstances change, but God's promise will never, amen, will never change. When we keep our eyes on God, our perspective changes.
even if our situation bisan pa mga igsoon kung atong sitwasyon wala gyapon iusab, no. Padayon na gyud ta, we have to keep our eyes on God, no, kaya ang atong perspective sa kinabuhi musab gyud. Amen. Instead of asking mga igsoon, why is this happening, ngano ga kahitabo ba ni Ginoo, ato na nung instead of yan mga igsoon, let us ask the Lord, Lord, unsa may gusto nimong Ginoo akong buhaton? What do you want to teach me through this? What do you want me to learn through this? Tudloy ko Ginoo kung sa akong buhaton. And that is total surrender and submission and humility nga nasa tumoy nga Diyos mga igsoon. Amen. Kaduha mga igsoon is that gratitude mga igsoon changes our perspective, no? Ang gratitude atong pagka mapasalamaton mga igsoon makapausap sa ato ang perspective. A thankful heart helps us recognize God's blessings. Amen. Even in difficult times, ang ato adang kasing-kasing nga mapasalamaton, makatabang, makarecognize kita mga igsoon sa mga panalangin sa Dios sa atong kinabuhi bisan pa sa mga kalisod o mga pagsulay. Gratitude doesn't ignore, no? It does not ignore pain. It does not ignore our hurts, mga igsoon, our struggles. It just reminds us, no? It simply reminds us that God is still good. Amen. In the middle of what you are going through, nga nasa sa imuang ipang-agian, no? Nagpabiling niya pong maayo ang Ginoo. Amen. So in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, nagaingon dira, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus, no? Ang will sa Ginoo mga igsoon, no, is that we should be grateful. We should always give thanks in all circumstances, even in your disappointments, even in the delays, even in the challenges that we face. That is why we have to begin each day mga igsoon by thanking God for at least mga igsoon, no, sa kutob sa mga madumduman o may namduman nato mga igsoon nga mga panalangin ato na enjoy nga nasaya. Gratitude mga igsoon trains our hearts to notice His goodness, no? Ang ato ang pagkahimong mapasalamaton, magatrain sa tong kasing-kasing mga igsoon na mubantay pirmi sa iyang kaayuhan. Amen. Munang ikatulo mga igsoon nga punto, God can turn difficult situations into blessings. Tungod kay mapasalamaton naman kita na usab na atong perspective mga igsoon, ang Diyos mga igsoon mamuhat sa ato ang mga kalisod nga, no, sa ato mga kalisod ug iya ang mahimo nga ini nga panalangin. Many times mga igsoon we don't understand, no, sa kasagara di nato masabtan ngano ginaalaw man yun sa Dios nga may tabo sa akong kinabuhi, ngano ginaalaw man yun nga muagi ko ani, no. But throughout the scripture mga igsoon makita gyud nato nga gagamit gyud ang Dios mga igsoon og mga kalisod, no, nagamit ang Dios og mga pagsulay sa atong kinabuhi aron kita ma-shape mga igsoon sa character o sa kanabitang ang purpose niya sa atong kinabuhi matuman gayud. Amen. In Genesis chapter 50 verse 20 it says, you intended to harm me but God intended it for good. Sa to, you intended to harm me but God intended it for good. As we try to look at our difficulties, it may look like na masakitan kita. It may look like it intends to harm us. It intends to disappoint us, to drown us, no. Ang intention mga igsoon sa kaaway may be to put us at astray mga igsoon, pero ang Diyos mga igsoon will always do things, make things
all for our good, no? Iya yung pagabuhaton para sa kayuhan mga igsoon sa itong kinabuhi. Trust God, igsoon, ato yung saligan. Ang Diyos is writing a bigger story sa itong kinabuhi than one that you are seeing today, rather than thinking about the things that we are experiencing right now sa itong makita, sa itong na-experience. Let us believe that the Lord is writing a very beautiful story out of the hardships that we are going through. And my son, after overcoming son, this will become, always remember that this will always become a wonderful testimony that people will know the Lord whom we are serving, faithful, umaayod yun mga igsoon. Amen. Optimism mga igsoon is not only enough, no? Dili na siya enough ang kanang optimism or kanang positive mindset, no? Dili na enough. Ang Christian mga igsoon nga tinud-anon ang tinuod ng Kristohanon hopes mga igsoon. Amen. It hopes, no? And is rooted mga igsoon in the character of God. Amen. Na gamot ni diri igsoon or na rooted gyud dira sa character sa Dios. We have to choose mga igsoon to look for the good. Amen. Pilion gyud nato mga igsoon ang tan-aw sa maayo, because we know our God is good. Amen. Kung kita nagatuo gyud mga igsoon nga maayo ang atong Dios, kita sige gito ingon God is good all the time God is good. That is why we have to live with that word. We have to live mga igsoon with that verse mga igsoon nga to ginapirming nga ginalitok nga our God will always be good even if the situations igsoon are not going our way, but God is still good, and all the time our God is good. Amen. Mga igsoon, our God is faithful and sovereign. Ato yun ang ibutang sa itong kasing-kasing ug una-una pirmi. Amen. No matter what you face today, so on, remember God will never and has never abandoned you. Di yun tayo i-abandon sa Ginoo mga igsoon. He is working. Namuhat ang Diyos sa akua, sa imua, sa atua, sa atong tanan, especially mga igsoon sa ginabuhat nato na sa ato yung sayran igsoon when we are fighting our battles, nakig-away pud ang Dios para kanato. Amen. Even when you cannot see the outcome, God is still working. Amen. Choose faith igsoon over fear. Gratitude igsoon, pagpili sa pagpahimong mapasalamaton rather than being a complainer. And hope mga igsoon over despair. Unsa to? Pilion nato ang pagtuo kaysa sa kahadlok igsoon, ang ato ang pagpasalamat kaysa sa ato ang pagsigig complain, ug ato ang pag-hope igsoon rather than being overwhelmed in despair mga igsoon tungod sa ato mga gipangagyan. So right now, let us ask ourselves, unsa may mga situations nga akong gipangagyan karon nga ga-struggle ko. Let's reflect, na-focus ba ko sa akong problema, or nag-focus kay or am I focusing myself to the promise of the Lord? No? Let us also ask, saan ako na mahimo kung kanang ma-practice nako ang mahimong mapasalamaton sa matag kanunay. So these are things that we have to reflect upon mga igsoon, day by day, situations after situations. And you know, things may change, we may change, but the Lord will never change igsoon. He will always be true, He will always be good, and He will always be faithful. Amen mga igsoon. Muna, in everything that we are facing in life, let us always choose the goodness of God. Amen. Ang ta mga igsoon. Lord, salamat kayo sa imuang pagkamatinud-anon, sa imong pagkamaayo, Lord God. Salamat kayo nga imo ming gipahinumduman Ginoo. Yes, taman mi mga pagsulay nga gipang-agian,
Pero o Diyos, ang imo yung pagkamaayo Ginoo ang mas mulabaw. Ang imo ang mga saad yung Ginoo mo yung matuman Lord God sa mga kinabuhi. Lord, salamat kayo Ginoo nga gid minimo pasagdan, minimo biyaan Lord God. In every battle that we face, you will always be there Lord God by our side. Salamat kay Ginoo nga imo kami tudluan Ginoo, badlungon Ginoo sa dihang kami among focus Ginoo mahimo Lord God nga nga sa mga kalisod sa mga problema nga among ipatubang. At salamat Ginoo nga ikaw pahinumdum ka namo time and time again that we have to put our focus nga na sa imo. Salamat kay Lord even for today that you are going to bless us as we go to work. Others Lord God may be doing things Lord God, others may have a very busy day, but God, we pray that you are going to continue Lord to lead us and guide us Lord God. Direct the paths Lord God that we will take. All these things Lord, we thank you in Jesus name. Amen. Mayong buntag sa tanan and God bless.